Sa panahon ngayon, kapag may tampuhan o hindi pagkakaunawaan, madalas hindi na nag-uusap ng harapan. Alam niyo kung ano na ang unang response o ginagawa? Umaalis sa group chat, nag-unfollow o nagbablock sa social media accounts. Para bang mas madali nang i-delete ang tao kaysa ayusin ang relasyon. Pero alam niyo ho, kapag habang mabilis na pinipindot ang leave, remove o block button, may isang pusong nasasaktan. At iyon ay ang puso ng Diyos. Dahil para sa Kanya, walang taong disposable sa isang relasyon. Mga kapatid, sa Ebanghelyo natin ngayon, malinaw ang sinabi ni Jesus. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Pag-usapan ninyong dalawa. Ang unang hakbang ay hindi ang pag-post o parinig sa social media. Hindi pag-chismis sa iba. Hindi pag-iwas, kundi paglapit. Bakit? Dahil sa puso ng Diyos, ang bawat relasyon ay mahalaga. Walang dapat itapon, walang dapat pabayaan, walang dapat sayangin kahit pamahirap at challenging minsan. Ang relasyon natin sa iba ay parang isang babasaging baso. Nagkakalamat, nababasag, nagkakapira-piraso. At ang unang naiisip natin ay itapon na lang, sira na, basag na, wala nang pakinabang. Pero sa Jesus, tinuturuan tayong pahalagahan ang bawat piraso ng ating relasyon. Dahan-dahang ayusin, kahit minsan masakit. Pick up the broken pieces. Kasi mahalaga sa Kanya ang bawat piraso, lalo na kung iyon ay tao. Mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon. Pahalagahan ang ating relasyon. Huwag sayangin at huwag itapon. Bahagi ng buhay ang paminsan-minsang nagkakasakitan. Pero bahagi rin ng buhay ang pagpapatawad at pagbabalik loob. Kaya't harapin natin ang kapwang nasaktan o nakasakit sa atin. Ang tunay na pag-ibig ay may tapang humarap, hindi para manumbat, kundi para maghilom at magpatawad. At dagdag pa nga ni Jesus sa huling bahagi ng ating napakinggang Ebanghelyo, kapag 2 o 3 ang nagkakaisa sa panalangin at kapayapaan, siya mismo ang nasa gitna nila. Ibig sabihin, reconciliation is not just a simple human act. Reconciliation is a holy ground. Ang pakikipagkasundo ay hindi lang isang gawain. Ito ay banal na puwang o espasyo na pinananahanan ng Diyos. Kapag lumalapit tayo sa kapwa para humingi ng tawad o magpatawad, lumalapit din tayo kay Jesus. Kapag lumalayo tayo sa ating kapwa, dala ng galit at sama ng loob, lumalayo rin tayo kay Jesus. Mga kapatid,
baka may mga relasyon sa buhay mo ngayon na kailangan mong ayusin. Marahil may kaibigan, kapatid, kasama sa komunidad o sa hanap buhay, o kapamilya na matagal nang may pader sa inyong pagitan. Baka oras na para tibagin ang pader ng pagmamataas. Baka panahon na para maglakad papunta sa kanila. Hindi para manalo sa argumento, hindi para patunayan kung sino ang tama, kundi para ialok ang pagpapatawad at isabuhay ang hamon ni Jesus. Alalahanin natin ang bahagi ng petisyon na dinarasal natin sa nobena upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Huwag lang natin itong dasalin, isabuhay natin at gawin. Tandaan natin mga kapatid na sa langit walang reserved seat para sa mga nagkikimkim ng galit at nagtatampo. Pero siguradong may lugar para sa mga nagmamahal at nagpapatawad gaya ni Kristo. Ito nawa ang pagsumikapan nating isabuhay at gawin dahil ito ang hamon ng Ebanghelyo at paanyaya ni Jesus para sa atin. Sa panalangin ni Inay Maria, mangyari nawa. Amen.